Hello again mga kapodcast. Kumusta ang puso? Nakahinga ba pagkatapos ng sampalan sa NAIA? Heto na si Kena. Lumapag sa JFK Airport, New York, bit-bit ang kanyang maleta at ang matinding lungkot. Akala niya mag-iisa lang siya sa the city that never sleeps. Pero ang hindi niya alam, may isang zine na nakatadhana para pulutin ang mga gamit niya at pati na din ang puso niya. Naglalakad si Kena. Tulala, hawak ang kanyang phone na panay ang pop-up ng messages ni Say pero hindi niya binubuksan. Sa sobrang lalim ng iniisip, hindi niya napansin ang isang grupo ng mga Pinoy tourist na nagkakagulo. Okay guys, wag lalayo sa flag. Sa New York, mabilis mawala ang tao. Parang ex nyo lang, isang korap wala na. Nagtatawanan ng mga tourists. Sa sobrang bilis ng lakad ni Zin habang tinitinan ang listahan, aksidente niyang nabangga si Kena. Nahulog ang bag ni Kena at nagkalat ang mga gamit nito, passport, lipstick at yung panyo niyang basa pa ng luha. Ano ba? Hindi ka pa tumitingin sa nanadaanan mo? Hala, sorry miss. Yung flag kasi ang tinitinan ko, hindi yung anghel na dumaan. Wait, tulungan na kita. Kahit anong iwas ni Kena, tila sinusundan siya ng malas. Habang kinukuha niya ang wallet niya, nahulog naman ang susi niya. Si Zin, nakakatapos ng isettle ang tour group, ay laging saktong nandun. Miss, lima na to ha. Una yung lipstick, sunod yung panyo, ngayon susi naman. Ganito ka pa talaga kalimutin o gusto mo lang talaga akong makita ulit? Pwede ba? Nagpapahangin lang ako. Huwag mo nga akong kulitin. Nagpapahangin sa gitna ng polusyon ng NYC? Iba ka rin! At saka, hindi kita kinukulit. Tour guide ako ng grupong yan. At balita ko, ikaw yung extra na pinasok ng agency para sa solo tour today. So, technically, hindi ka pwedeng humiwalay sa akin. Ano? Ikaw ang tour guide ko. The one and only Zina to service, ang guide na hindi ka ililigaw. Promise. Tahimik lang si Kena, nakatingin sa mga puno. Si Zin naman, palihim na nakatingin sa kanya habang nagpapaliwanag tungkol sa park. Sa bawat pag-iwas ni Kena, lalo nahuhulog ang loob ni Zin. Grabe, ang ganda niya pala sa malapitan. Pero bakit ang lungkot ng mga mata niya? Parang may bit-bit na buong New York. May sinasabi ka? Sabi ko, yung statue na yon matatag yan. Parang ako, kahit iwasan mo, hindi matitinag. Alam mo, Miss Kena, destiny na siguro na mahulog yung mga gamit mo. Kasi kung hindi sila nahuhulog, wala akong dahilan para lapitan ka. Bolera. Hindi ako bolera. Sadyang alam ko lang kapag ang isang tao kailangan ng kasama pero takot aminin. Gabi na, ayaw pa rin makipag-usap si Kena ng matagal. Pero dahil tour guide niya si Zin, hindi siya pwedeng lumayo. Bakit ba kailangan natin nakapunbot? Sabi ko naman sa'yo, kaya ko ang sarili ko. Trabaho ko to, di ba? Protektahan ang guest ko. At saka, baka mahulog mo na naman yung puso mo. Mahirapan akong pulutin yun sa dami ng tao dito. Huli na ang lahat, Zil. Nahulog na yung dati. Nabasag lang. Di dahan-dahan nating buuin. Huwag kang mag-alala. Magaling ako sa puzzles. Ito regalo ko. Para kahit saan ka magpunta, may guide ka. Ay, ang ating tour guide mukhang tinamaan na ni Cupid sa gitna ng Manhattan. Si Zin, hindi lang gamit ni Kena ang gustong pulutin. Ang mga pangarap nitong winasak ni Say at Kisa. Pero teka,
Paano kung biglang nagparamdam si Say sa New York? At kung ang clumsiness ni Kenna ay maging daan para tuluyan na nilang magkalapit ni Zane? Abangan natin sa part 3! Bye mga pod!